Wala tayong asahan. Ganyan naman talaga dyan sa mababang kapulungan. Nakakalungkot bilang Pilipino na siya pa rin ang ating speaker. Alam naman natin kung paanong ginawa nila doon sa 2025 national budget. Sir, sa una pong 3 taon ng kasalukuyang administrasyon, having been worked with the President, no, simula sa campaign, even before the campaign sa 2022, saan po nagkulang? What went wrong, sir? Saan po ang punot dulo ng ating mga problema sa bayan? Disconnected yung mga impormasyong dumarating sa kanya mula sa totoong sitwasyon na nangyayari sa labas ng Malacanang. Disconnected yung kanyang mga paghulma ng polisiya doon sa mga totoong hinahinang sambayan ng Pilipino. Doon nagsimula ang problema. At nakakalungkot, pinaghirapan naman namin yung kampanyang yon, MJ at Admar. At kaya lang nagkawindang-windang na, pati yung ating pondo ngayon, walang direksyon. Alam naman natin na hanggang ngayon ay nakabinbin sa Korte Suprema yung aming pag-question sa constitutionality of the illegal, invalid, immoral, and unconstitutional, unlawful 2025 national budget. Opo, nung nakaraang campaign sa 2022, naalala po natin Attorney Vic, no, na parang natanong yata sa debate ng SMNI o sa ibang mga ambush interviews si President Marcos Jr. sa issue po ng flood control at mga pagbaha. At kung babalikan natin yung kanyang mga sagot, may laman naman po at may plano. Pero bakit ngayon, sir, 3 years after, ang paulit-ulit na problema natin sa baha ay paulit-ulit talaga kasi walang solusyon eh? Walang solusyon sapagkat kagaya nga nung inyong naging commercial kanina, itong zonang ito, magtanong at makialam. Magtanong tayo nasaan dinala yung billion-billion, yung 255 billion pesos more or less na na-flag ng COA na phantom flood control projects, meaning ghosts, phantom ghost flood control projects. Makialam tayo sino ang dapat managot. Magtanong din tayo saan dinala yung sinasabing binibida niya last year lamang 5,500 flood control programs. Kung sakaling totoo sana yan at hindi katang-isip niya lamang, hindi natin dinaranas itong walang humpay na baha sa tuwing may bagyo, sa tuwing may habagat, higit pa pag nagsanib ang puwersa ng bagyo at habagat. Yan ang dapat nating patuloy na pakialaman, magtanong at makialam. Base po sa naging pahayag ni Public Works Secretary Manny Bonoan noong nakaraan sa isa pong public briefing sa Malacanang, mula raw po nang maupo ang Pangulong Marcos simula July 2022 hanggang May ngayong taon, nasa 9,000 na raw po buong Pilipinas sa mga proyekto ang natapos sa flood control. Bukod pa riyan, meron din pong ongoing na mahigit 5,000 proyekto na ginagawa buong Pilipinas sa flood control. Ngayong taon rin po ito at inaasahan daw po na mas dadami pa ang mga proyektong yan sa 2026. Do you think, sir, itong mga datos na ito somewhat irrelevant dahil pag inuulan tayo, wala naman tayo nakikitang flood control? Walang saysay yung mga datos, yung mga statistika at numerong yan. Doon sa palagi ang inaanod ang pamamahay at nagsisira ang kabuhayan tuwing umuulan, tuwing may bagyo, tuwing magsesanib ang bagyo at habagat. Sabihin nila yan doon sa mga nasa dinadaanan palagi ng bagyo. Doon sa mga laging binabaha. Doon nila ipaliwanag yan kung ma-appreciate yung mga statistika, yung mga datos, yung mga numero. Ang kinakailangan ng mamamayang Pilipino, solusyon. Hindi ito ang new normal. Yes, climate change is here. Pero wag nating isisi yung laganap at lantarang korupsyon sa climate change. Hindi na kasalanan ni climate change yung nakawang nangyayari sa pondong para sa flood control. At saka, sir, ito pong issue natin sa 2025 gaan, nagkaroon na po ng desisyon ang Supreme Court, no, hinggil sa issue nila kay Vice President Duterte na irregularidad o korupsyon sa paggamit po ng confidential funds. With that, sir, na resulta ng Supreme Court na kadalang desisyon, umaasa rin po ba kayo na yung inyong petisyon questioning the validity of the 2025 national budget ay maaksyonan rin ng kataas-taasang hukuman?
Well, guarded optimism. If I may describe to you how I'm feeling right now pagdating dyan sa kaso natin sa GAA, guarded optimism. Ang akin to see is to believe. Let them act on it. Let them come out with a firm and decisive action. At tingnan natin, tsaka tayo maghusga kung inaksyonan nga ba ng Korte Suprema itong higit na malalang issue ng 2025 unconstitutional national budget. Opo, lalo pat inaabangan sir yung mga pagdinig diyan ng Supreme Court dahil pera ng taong bayan ang involved at marami po nagsasabi na 2025 budget daw is the most corrupt sa history ng Pilipinas. Tama yun at nakakalungkot, magsisimula na naman yung pagtalakay sa 2026 national budget hindi pa natatapos itong issue ng 2025 unconstitutional national budget. Bukod pa riyan, hindi pa rin inilalabas yung hatol ng Korte Suprema doon sa 60 billion missing PhilHealth funds, yung kinuha ng national government, ng executive department mula sa PhilHealth. Dapat yan ay aksyonan na ng Korte Suprema so that everyone will be guided, especially the lawmakers, yung do's and don'ts in the passage of our national budget year in, year out. Opo, sir, kaugnay pa rin sa naging desisyon ng Supreme Court bilang former ES, ano kaya magiging epekto nito sa performance ng House of Representatives kaugnay sa usapin ng kanila pong magiging political behavior sa susunod, ngayong 20th Congress? I hope mas magbabago yung complexion ng 20th Congress. Nandyan na yung independent bloc, yung Davao Group, yung apat na kongresista. And I think there are other like-minded individuals na may kayang mag-assert ng independence. At higit pang dadami yung magtatanong, magki-question, pupuna sa mga maling polisiya ng kasalukuyang Kongreso ng 20th Congress. Formally, officially, magbubukas pa lamang sila today. Tayo'y umaasa na ito'y sana'y manumbalik yung dating kilala nating House of Representatives na tahanan ng bawat ordinaryong Pilipino, hindi na mga elitistang politiko na ginagamit na taguan ng mga oligarkong interes. Sir, ano ang inyong pong komento sa pagkakapili muli kay Speaker Martin Romualdez bilang Speaker of the House 20th Congress? Wala tayong asahan. Ganyan naman talaga dyan sa mababang kapulungan. Nakakalungkot bilang Pilipino na siya pa rin ang ating speaker. Alam naman natin kung paanong ginawa nila doon sa 2025 national budget. Napakalaking pagsasalaula sa ating saligang batas. At kung siya pa rin ang namumuno niyan, parang hindi kaaya-aya yung susunod na 3 taon pang parating mula ngayon hanggang 2028. Attorney, magandang hapon, si Admar po ito. Meron pang natitira na 3 taon sa kasalukuyang administrasyon. Nakikita niyo po ba na maaari pang pumihit at mas nakakonsentrate na sa mga pangangailangan ng taong bayan more ang ating kasalukuyang administrasyon at kung ano yung mga ipinangako talaga nung panahon na kayo po'y magkasama sa pangangampanya ay talagang lubusan na maramdaman ng ating mga kababayan po? Sana, ako'y umaasa. Wala kaming personal na hindi pagkakaunawaan ni Pangulong Marcos. Ito'y lahat tungkol sa polisiya at yung maling direksyong tinatahak ng kanyang administrasyon. May mga konting senyales kagaya ng pagpalit ng pinuno ng Bureau of Customs. Sana naman yun ay hudyat na ito ay para ayusin yung korupsyon sa Bureau of Customs at maging friendly sila sa mga lehitimong mga ngalakal. Isang aspeto yan. Ganon din yung pagpapalit ng Presidential Advisor for the Visayas. Tingnan natin. Baka naman last minute nagtitweak ang pamahalaan at umaasa na itong 3 taon masalvage pa nila yung natitirang taon ng kanilang administrasyon at makapag-deliver ng magagandang proyekto sa mamamayang Pilipino. Subalit, titingnan din natin hanggat hindi na iuwi si Pangulong Duterte, lahat ito parang make-up lang ito. Cosmetic lang ang nangyayari.
Opo, and hindi po ba nagkaroon din ng pagpaparesign ng mga gabinete ng kasalukuyang administrasyon? Nakikita niyo po ba na may naging epektibo po ito or still may kulang? May something na kulang dito sa naging hakbang na ito at doon sa kanya mga tinanggap na mga nag-resign, attorney? Ay, naku, ilan lang naman yung kanyang tinanggapan eh. So hindi yan pwedeng gawing sukatan. Hindi pwedeng gawing sukatan sapagkat alam naman natin walang nangyari diyan sa pag-tender ng courtesy resignation at ang mukhang ang talagang layunin lang ay mapalitan na si dating Solicitor General Maynard Guevara. Yun lang, all the rest as is sila, wala namang magbabago diyan. Opo. Andyan pa rin yung mga nagpapalaganap ng ayuda, ng AKAP, ng AIX, nandyan pa rin sila. Opo, attorney, sa inyo pong bilang mamamayang Pilipino, ano bang mga nais mong marinig na pinaka-urgent na dapat mabanggit ng Presidente at sana nga hindi lang babanggitin, magkaroon talaga ng katuparan, Attorney Vic? Importante magkaroon ng honest to goodness firm commitment na hindi tayo susuong sa isang armadong konfrontasyon laban sa bansang China dahil sa pag-uudyok ng isang banyagang interes. Unang-una yan, wala tayong panalo sa kahit na anong armadong hidwaan kalaban ang sino mang bansa bukod sa China. Dapat yan ay maging commitment ng kasalukuyang administrasyon. Pangalawa, yung ating soberanya dapat pakahalagahan. Huwag nating isuko sa mga banyagang interes. Magpaliwanag bakit laganap ang pwersang Amerikano, ang gamit pandigma at ang mga lugar na kung saan nandiyan lahat ng facilities ng US military. Dapat yan ipaliwanag, hindi yan para sa humanitarian or rescue relief operation. Wala. Nakakailang bahana tayo, walang Amerikano sa ground na tumutulong, nagbibigay ng humanitarian or relief efforts or rescue operation.